For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke? Daddy, I told you I would hire him back. Kanina pa paulit-ulit na sinasabi iyon ni Penelope sa kanyang ama. Ipinasundo siya nito at kanina pa siya sinesermonan. Ang pinag-uusapan nila ay si Manong Buster na kanyang panandali ang pinagbakasyon. Para bang iyon ang main attraction sa sermon ng kanyang ama. Alam na nito ang nangyari ng nagdaang gabi na na-detain siya sa presinto, courtesy of course, of Franco. No surprise there. You shouldn't have fired him in the first place. Ang tagal-tagal na niya sa atin, pinaalis mo nang wala man lang binibigay sa kanya na kahit na ano. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa iyo, Penelope. Oh, Peria Francia, what am I going to do with your daughter? Kapag nagsimula na ang kanyang ama na tawagin ang pangalan ng kanyang namayapang ina ay alam niyang mahabang sesyon ng sermon talaga ang kailangan niyang asahan. Magmumula ang sermon noong bata pa siya, hanggang sa hindi niya pagtatapos ng pag-aaral, hanggang sa mabanggit na lahat ang nagawa niyang kasalanan sa mundo. Nakayuko lang siya habang tahimik na nakikinig. Alam niyang lalo itong maiinis kapag sumagot pa siya. Aminado rin siya sa kanyang kasalanan. Hindi siya dapat na nawalan ng kontrol sa kanyang galit sa harap ng senador. Daddy, I'm really sorry, aniya kapag daka. You should be. You disrespected the good senator. Just pray that Franco can change the senator's mind about his planned projects. Nagpatuloy ito sa sermon. Ang sabi nito ay malaki ang maitutulong ng senador sa kanilang negosyo sapagkat ito ang namumuno sa pagtataguyod ng probinsya nila sa gayon ay mas bumaba ang port fees, lumawak ang kalsada, at kung ano-ano pa. I'm sorry, Daddy. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa iyo, hiha. Malaki ang pagkakamali kung pinagbigyan ko ang lahat ng gusto mo. Paano ka kapag nawala na ako? I'm not getting any younger. You are not getting any younger. Napangiwi siya. Aminado siyang hindi na siya bumabata pero ayaw niya marinig iyon. Malaki rin ang frustration niyang hindi pa niya nakikita ang lalaking nababagay sa kanya hanggang ngayon. May nobyo siya, si Alfred, ang ex niya na nobyo na niya uli ngayon. Pero alam niyang walang pag-asang mahalin niya ito. Pinipilit mo akong hanapan ka ng mag-aalaga sa'yo. Oh, please no, Daddy. Hindi pa man ay hysterical na agad siya. Ang nakakairitang mukha ni Ho Chanli ay parang nanunuksong dumaan sa isip niya. No, please, Daddy, give me another chance. Besides, I already have a boyfriend. Alfred, that wimp, isa pa siyang walang ginawa sa buhay kundi magpasarap. I miss the good old days when every man was responsible and women were tame and poised and sweet. Nakinig uli siya. Balik na naman sa dati ang kanyang ama hanggang sa dumating na si Franco. Their eyes locked. Pinagtaasan niya ito ng isang kilay, iyong pinakamataas na alam niyang walang pag-asang mahalin niya ito. Panipituldok. Ang kabilang kilay naman niya ang itinaas niya. Give me good news, boy. Anang kanyang ama, inihilamos sa mukha ang kamay. The senator was upset about the incident. Kulang na lang ay pandilatan niya ito. Ang kapal ng mukha nito, harap-harapan pang sinabi iyon. Humalukip-kap siya. I understand that. What did he say? He laid down a few things he wants to settle. Binalingan siyang kanyang ama. Penelope, why don't you go home? Nandyan na sa ibaba si Bastra, ipinatawag ko na siya. Magpahatid ka na. Naglabas ito ng tseke at iniabot iyon sa kanya. Here, stay in your house for now. But don't think you've gotten away with your antics, young woman. I will deal with you later. Napabuntong hininga na lang siya. Papalabas na siya ng silid ng suyapan niya si Franco. He was looking at her. Inilabas niya ang dila habang nakataas ang tseke, saka nakakalopong ngumisi siguro ay nagpuputok na ang butse nito,
Iniisip na undeserving siya roon. Pues, manigas ito, she went straight home and had a man. Parang pumasok sa mini version ng isang first-class hotel si Franco pagpasok niya sa loob ng bahay ni Penelope. Everything spoke of luxury and class. The woman had taste, he could give her that. Nagbalik na ang maraming kawaksi sa bahay nito at lahat ang mga iyon ay anapormado. Ang sabi ng isang kawaksi ay nasa spa room daw ang dalaga. Doon na nga siya nagtungo. Isang tauhan ang nakita niyang lumabas mula sa spa room at kinumpirma nitong naroon ang babae. Bawal daw pong maistorbo si Ma'am. Sir, tila kinakabahang wika nito. At bakit nga naman hindi kung ang amo nito ay animo ray nang kapag hindi na ibigay ang gusto ay nagagalit agad. Tumanggo lang siya sa tauhan, ngunit nang umalis na ito ay pumasok siya sa loob ng silid. Malaki ang silid at amoy lavender. Sa dulo niyon ay may ubod ng laking bintana. Ang view ay ang pader na mayroong painting ng karagatan na tila extension ng swimming pool sa ibaba. Natano agad niya si Penelope sa dulo ng silid, nakaharap sa tanawin habang nakalubog ang kalahati ng katawan nito sa clawfoot tub. Nakataas ang bulok nitong natural na dark golden brown, the tendrils of her hair falling nicely over her freckled shoulders. Nakadantay ang mga braso nito at kamay sa gilid ng tub. Putik ang nasa tub sa halip na bubbles o tubig. Umaabot iyon sa puno ng dibdib nito, hindi sapat upang ikubli ang hugis ng mga leon. She had nice and perky breasts, though they weren't big at all. Nagkatikip sa mga mata nito ang mga hiniwang pipino. May isang mesa sa tabi nito na puno ng mga kandila at kung ano-anong baterya na iba't iba ang hugis at sukat. Ruby, can you hand me my water, please? Sambit nito. Iniabot agad niya ang tubig dito, hindi na siya nagabalang sabihin ditong hindi siya si Ruby. He could stare at her beauty for hours. Maingat nitong ininom ang tubig, hindi inaalis ang pipino sa mga mata. Dulo lang ng kuko nito ang may puting nail polish. Ang mukha nitong walang bahid ng make-up ay may kintab-kintab sa labis na kakinisan. Ayaw man niya ay nagkaroon ng matinding reaksyon ang kanyang katawan sa kadandahang kanyang binibistahan. Massage my neck, will you, Ruby? Napalunok siya at pumwesto sa likod nito. He started massaging her. Ni hindi niya kayang ipaliwanag kung bakit hindi pa siya nagpapakilala rito. Hindi niya alam kung bakit mas pinili niyang i-torture ang sarili niya sa paghaplos sa makinis nitong balat. Naalala niyang minsan ay inakala niyang may gusto sa kanya ang babaeng ito. She was very young at the time. Memories. Mula ng gabing iyon ay itinuring na siya nitong kaaway kahit kakampi siya nito kung iisipin nitong mabuti. Anong nangyari sa kamay mo, Ruby? Hindi na siya nakakilos nang bigla nitong hawakan ang kanyang kamay, saka nito inalis ang pipino sa mga mata. Nagtama ang kanilang mga mata at tumili agad ito ng malakas. How dare you, you pig! Sigaw nito ngunit hindi makaalis sa bathtub na puno ng putik. She was naked under the mud, Hino. Pinandilatan siya nito. Would you care to explain yourself? New jerk. Pinapanta ako ng daddy mo, pag-iiba niya ng usapan. Wala siyang matinong paliwanag na maisip. Wala siyang tamang dahilan. Para siyang batang nahuling nagnanakaw ng candy. What sweet candy this lady was. Mali. Maling-mali. Hindi niya kailanman dapat na makita ang babaeng ito sa ganoong paraan. Para dito ay mananatili lamang siyang isang kaaway. Ni hindi dapat na magtungo roon ang isip niya sapagkat isa siyang lalaking mayroon ng kasintahan at ikakasal na rin sa hinaharap. Couldn't you have waited for me outside? Nakahalukip-kap ito. Tila wala itong ideya na lalo lamang naipit ang dibdib nito, dahilan upang lalong ma-pronounce ang ganda ng mga iyon. Shit, I will wait outside. Bastos, pahabol nito sa kanya. Napailing-iling siya habang naglalakad palabas. Alam niyang hindi na niya maririnig ang katapusan ng kanyang nagawa sapagkat ganoon ito,
Parang may score sa pagitan nila at tuwing makakapuntos ito ay parati nitong ipinapaalala iyon sa kanya. Sana lang ay hindi makarating ang pangyayaring iyon sa ama nito. Mahihiya siyang tiyak sa matanda. Mahihiya siya ng labis.